ilaw na hindi ginagamit. Napakasimple po niyan. Pag umalis kayo sa kwarto, patayin na agad ang ilaw para hindi ito makakonsumo ng kuryente. Idagdag nyo na ang pagpatay ng mga appliance na hindi ginagamit. Kasama na po riyan ang telebisyon, radyo, computer at kung ano-ano pa. So, baka isipin nyo na kakaunti lamang ang nakokonsumo ng bawat appliance. Pero nako, kapag pinagsama-sama nyo po yan, malaki-laki rin ang magagastos. Subukang gumamit ng LED na bombilya o ilaw. Ang light emitting diode o LED kasi ay gumagamit ng mga mas kakaunting electricity kumpara sa incandescent na bombilya. At ang maganda po rito ay pareho lang po ang liwanag na hatid ng LED light bulbs. Nabanggit ko kanina na dapat patayin ang appliance kapag hindi ginagamit. Pero bukod dito, mainam ding i-unplug ang appliance. Alam nyo ba na kapag naka-plug ang appliance nyo ay maski kahit na nakapatay ito, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Siguradong malinis ang aircon at electric fan. Siguraduhin nga malinis siya. Kapag kasi naiipon ang dumi at alikabok sa fan, mas nahihirapang dumaloy ang hangin. Lalo nagiging hardworking yung appliance natin, itong electric fan natin. Kasi nga, umi-effort yung makina niya, yung pyesa niya para mas makapagbigay ng hangin. Bukod pa rito, mas mabilis mag-init ang electric fan at aircon na madumi o marumi o natatakpan ng alikabok kaya nangangailangan ng mas mataas na energy para ito gumana. Isa sa mga kitchen appliance na matakaw sa kuryente, ang refrigerator. Ang refrigerator kasi yan ay nakabukas 24 oras, diba, kada araw, 24 hours a day. Ang mainam po na temperatura ng ref para hindi masira ang mga pagkain sa loob nito at para maiwasan ang sobrang electrical consumption ay nasa 4 to 5 degrees Celsius. Sa freezer naman, rekomendado ang negative 18 degrees Celsius. NEU Trivia number 1! Alam nyo ba na 1975 nang itinatag ang NEU? Ang eskwelahang ito, nagsimula ito bilang New Era Educational Institute sa Quiapo, Manila. Noong 1977 na may lumago na ito at sila na ay nag-umpisa na mag-offer ng technical at vocational courses at graduate programs. Noong 1981, naging ganap na kolehiyo o college ito at pinangalan ng New Era College. Pero noong 1995, ginawaran ito ng university status ng Commission on Higher Education o CHED. Alam nyo ba na nito lamang nagdaang taon ay nagkaroon ng 100% passing rate ang ating mga NEU students sa sumusunod na mga licensure exam? Nursing, architecture, licensure exam for teachers, plant mechanics, electronics technician, at midwife licensure exams. Palakpakan! NEU! Patunay po ito na talaga namang dekalidad ang edukasyong ini-offer ng NEU at patuloy na talaga ang pag-angat nito sa listahan ng top performing universities sa bansa. Alam niyo ba ang bukod sa Quezon City, may 4 pang campuses ang New Era University sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay ang NEU Batangas na itinayo noong 25th anniversary ng universidad. Yung main campus natin noong year 2000, ang NEU Pampanga na may lawak na 6.4 hectares at ang unang NEU branch sa labas ng Manila. Ang NEU General Santos City na nag-offer ng Bachelor of Science courses in Real Estate Management, Entrepreneurship, Accounting Technology at Accountancy at ang New Era University Rizal, ang pinakabagong branch ng university na matatagpuan sa Baras Rizal at sa paanan ng Sierra Madre Mountain Range at malapit nga ito sa Masungi Georeserve. Iwas heat stroke tip number 1! Magsuot ng maninipis at maluluwag na damit in light colors. Kapag manipis ang tela, mas maayos ang air circulation sa paligid ng katawan para iwas sa overheating ang katawan at mas madaling matuyo ang pawis. Kapag masikip ang pananamit, naiiwanan kasi yung init, diba? Naiiwan ang init sa katawan. Bakit nga ba dapat light color ang suot? Kasi ang light colors nagre-reflect ng sunlight yan na nakababawas ng init sa katawan. Kapag dark ang kulay ng suot mo, ina-absorb nito ang sunlight, kaya't ang resulta, overheating. Ayaw natin yan. Iwas heat stroke tip number... Magsuot ng sombrero
o gumamit ng payong. Aba, ang mga ito ang pananggalang nyo sa init at sunlight. Kung magsusuot ng sombrero, dapat natatakpan nito ang inyong mukha, leeg at mga balikat. Kaya naman, nakikita nyo yung mga magsasakang nagsusuot ng malalapad na sombrero, hindi po ba? Ayun. Nakatutulong kasi ito para hindi mainitan ang mga nabanggit na bahagi ng katawan. Iwas heat stroke tip number 3! Uminom ng maraming tubig. Take note po, tubig ang dapat inumin ng madalas at huwag iced tea, soft drinks o kape na may diuretic effect. Okay? Ito po yung madalas na pag-ihi na nakababawas sa tubig at electrolytes sa katawan. At sa kapag matamis, lalo ka nauuhaw. Ang tubig po ang best na dapat na inumin para makaiwas sa heat stroke. Madali po itong ma-absorb sa bloodstream. Wala po itong calories at gaya ng nabanggit ko nga asukal at mainam po ito sa pagpapababa ng ating body temperature. Iwas heat stroke tip number 4! Ugaling maglagay ng sunscreen. Nakatutulong ito para maprotektahan tayo sa UV rays or ultraviolet rays mula sa araw na nagresulta sa sunburn. Kapag may sunburn kasi, hindi gaano nakokontrol ng katawan ang sarili nitong temperatura. Ang severe sunburn pwede ring magresulta sa fluid loss na risk factor ng heat stroke. Recommended ang sunscreen na may sun protection factor or SPF na 30 pataas. Ipahid lamang ito sa balat 15 minuto bago lumabas ng bahay at mag-reapply kada 2 oras. Iwas heat stroke tip number 5! From the top, the fight. Fight tayo. Kung maaari, ischedule ang mga lakad, pag-ehersisyo at iba pang physical activity sa early morning o hapon kapag hindi na gaanong mainit. Ang pinakamainit kasi, pinakamainit ang araw tuwing 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kaya't hanggang kaya, iwasan ang pagbababad sa init sa ganitong mga oras. Kung hindi naman maiwasan ang paglabas ng bahay, sundin ang mga tip na nabanggit natin kanina. Ngayong matindi ang init, dapat mas matindi ang pag-iingat. Hindi biro ang heat stroke ha, kaya't manatiling cool lamang para ang komplikasyon maiwasan. Sana'y marami kayo natutuhan ngayong umaga. Ito po si Kuya Tony Pet. If Tony knows, everybody knows! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!